Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Ngayon, ibabalita namin ang buhay iglesia ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Sydney, Australia. Narito ang mga tampok na bahagi. Nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang mga Kristiyano at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ibinabahagi ni Brother Alan ang kanyang patotoong batay sa karanasan, mga pagninilay matapos kong mawalan ng tungkulin. Ibinabahagi ni Sister Loms ang kanyang patotoong batay sa karanasan, ang aking natamo mula sa pagkakapungos. Matapos magawang tiwali ni Satanas, nagkaroon ang mga tao ng mga satanikong disposisyon. Lahat tayo ay gustong maghangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Gustong mangibabaw sa iba at magbigay karangalan sa ating mga ninuno. Kapag nakatagpo tayo ng mas magaling sa atin, kusang umuusbong ang inggit at hindi natin maiwasang ikumpara ang sarili sa iba at makipagkompetensya sa kanila. Unti-unti tayong nalulugmok sa buhawi ng pag-aagawan para sa kasikatan at pakinabang. Pinipigan ng ilan ang kanilang utak at ginagawa ang lahat ng paraan para higitan ang iba at bawiin ang atensyong sa tingin nila ay para sa kanila. Pero nahihirapan pa rin silang iwaksi ang pagkabalisa at pag-aalala sa loob nila. Takot na makatagpo ng mas magaling at mapalitan. Ang iba naman ay palaging napag-iiwanan kahit anong gawin nilang pagsisikap. Lumalaban sila hanggang sa masagad ang kanilang katawan at isip at maging lubos na miserable, pero ayaw pa rin nilang sumuko. Kahit maraming taon nang nananampalataya sa Panginoon, napakahirap para sa mga tao na isuko ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Nahihirapan din silang makawala sa paglilimita ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Makikita nating lahat na ang mga pastor at elder sa mundo ng relihiyon ay nalulugmok din sa inggit at mga alitan na nagreresulta sa pag-usbong ng napakaraming iba't ibang denominasyon. Kahit maraming taon nang nananampalataya sa Panginoon, nakakaramdam ng kahungkagan ang mga tao. Bagamat madalas silang manalangin, nakakulong pa rin sila sa siklo ng pagkakasala at pagkukumpisal at pagkakasala at hindi makawala. Hindi nila kailanman kayang takasan ang paggagapos sa kanilang makasalanang kalikasan, nagdudulot sa kanila ng iba't ibang kalituhan sa kanilang pananalig sa Panginoon. Ngayon, may isang grupo ng mga Kristiyano sa Sydney, Australia na nakabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at tumanggap sa katotohanan. Nakilala nila ang sarili nilang mga tiwaling disposisyon, malinaw na nakita ang katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan, at natuklasan ang ugat kung bakit, kahit na napatawad ang mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, namumuhay pa rin sila sa kasalanan at hindi makawala. Ito ay dahil umiiral pa rin ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao, kaya imposibleng makawala sila sa mga gapos ng kanilang makasalanang kalikasan. Kaya pa rin nilang mag-agawan para sa kasikatan at pakinabang, gumawa ng masama at labanan ang Diyos. Ito ang ugat na dahilan. Kinamumuhian ng mga Kristiyanong ito si Satanas mula sa kaibuturan ng kanilang puso at naghihimagsik sila laban dito. Nagsimula na silang lahat na tumuon sa pagsasagawa ng katotohanan para iwaksi ang kanilang mga tiwaling disposisyon at nagsimula ng makawala sa paggagapos sa kanilang makasalanang kalikasan. Tinatahak ang landas ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahangad sa katotohanan at pagkamit ng pagbabago sa disposisyon. Ngayon, dumalo tayo sa isang pagtitipon ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Sydney, Australia at makinig sa kanilang mga patotoong batay sa karanasan. Noong umaga ng Pebrero 25, 2026,
ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Sydney ay dumagsa sa lugar ng pagtitipon. Nagbatian at nagkwentuhan ang magkakapatid. Naging mainit at mapayapa ang paligid. Nang magsimulang tumugtog ang mga himno ng papuri, opisyal na nagsimula ang pagtitipon. Now let's welcome Sis Loms and Sis Mars. Susunod, hilingin natin kina Sister Loms at Sister Marisa na manalangin para sa ating pagtitipon. Dear Lord Almighty God, we thank you for Mahal na makapangyarihang arranging this Diyos, gathering here today. Salamat sa paghahanda ng pagtitipong ito para sa amin. Almighty God, we pray that Napakapalad naming masalubong ang iyong pagbabalik. Naway gabayan mo kaming lahat na hangarin ang katotohanan at gampanan ng maayos ang aming tungkulin ng buong puso at lakas. Gabayan mo rin kaming madalas na magnilay sa aming sarili at kilalanin ang aming mga tiwaling disposisyon sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng iyong mga salita. Amen. 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 May you protect this time of fellowship, Almighty God. Makapangyarihang Diyos, Away from distractions. naway gabayan mo ang pagtitipong Every ito. word that is shared Naway to tulungan mo kaming unawain ang iyong mga salita at isagawa ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay at dibotong gawin ang aming mga tungkulin. May everything Naway ang lahat ng aming ginagawa ngayon glory to you. ay magbigay kaluwalhatian sa iyo at magbigay ng pakinabang sa aming mga kapatid. Naway gabayan kami ng banal na Espiritu. Beginning to end. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa makapangyarihang Diyos. Amen. Binabasa ng lahat ng malakas ang mga sipi mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ginagawa ni Kristo ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng katotohanan. The work of the last day Ang gawain ng mga huling araw ay para ibukod-bukod ang lahat ayon sa kanilang uri at upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos sapagkat ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay dumating na. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa kanyang kaharian, lahat ng naging tapat sa kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos mismo. Subalit, bago ang pagdating ng kapanahunan ng Diyos mismo, ang gawain ng Diyos ay hindi upang magsiyasat sa mga gawa ng tao o magtanong tungkol sa buhay ng tao, kundi upang hatulan ang pagiging mapaghimagsik ng tao, sapagkat dadalisayin ng Diyos ang lahat ng lalapit sa harap ng kanyang luklukan. Lahat ng nakasunod sa mga yapak ng Diyos hanggang sa araw na ito ay yaong mga nagsilapit sa harap ng luklukan ng Diyos. At yamang ganito, ang bawat isang tao na tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito, ang siyang pakay ng pagdadalisay ng Diyos. Sa ibang salita, ang lahat ng taong tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito, ang siyang pakay ng paghatol ng Diyos. Christ of the last days,
Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ilantad ang diwa ng tao, at himayin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat magpasakop ang tao sa Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang mga tiwaling disposisyon. Sa partikular, iyong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay lalong mas nakatuon sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi ganap na ipinapaliwanag ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang salita. Naglalantad at pumupungo siya ng pangmatagalan. Ang lahat ng iba't ibang pamamaraan na ito ng paglalantad at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita. Sa halip, ang katotohanang tiyak na hindi taglay ng tao ay ginagamit para isakatuparan ang gawaing ito ng paglalantad at pagpupungos. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos. At bukod pa riyan, ay makakamit ang tunay na pagkakilala sa Diyos. In the heavens, we people lining up. Ganito ang dati kong pagkaunawa sa paghatol. Sa langit, pipila ang mga tao, kasama ang Diyos sa pinakaunahan, at may mga anghel sa tabi niya. Isa-isang babasahin ng Diyos ang ating mga pangalan, at pagkatapos ay iuutos na mapupunta sa langit ang ilan, habang ang iba naman ay sa impyerno. Noong unang ibahagi sa akin ng sister na mga ngaral ang tungkol sa ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw, sinabi ko, malamang mamamatay ako dahil napakarami ko ng kasalanan. Akala ko talaga na dahil pumarito na ang Diyos, katapusan ko na. Kaya sobrang natakot ako. Matapos basahin ang siping ito ng mga salita ng makapangyarihang Diyos,
Sa wakas ay naunawaan ko na ginagamit ni Kristo ng mga huling araw ang katotohanan para hatulan ang mga tao, para ilantad ang katiwalian ng sangkatauhan, at kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao. Unti-unti kong naunawaan kung tungkol saan talaga ang paghatol. Ang layo ng paghatol ay kaligtasan. Hindi ito naglalayong kondenahin ang mga tao. Kalaunan, habang ginagawa ang aking tungkulin, unti-unting nabunyag ang mga tiwali kong disposisyon. Nakita ko na ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita para ilantad ang ating katiwalian. Napagtanto ko na napakarami kong naipakitang katiwalian at patuloy akong nagsusumikap na iwaksi ito. Pakiramdam ko, may pagkakataon na akong malinis at maligtas ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong ito at talagang napakapalad ko. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa pagpapahintulot sa akin na tanggapin ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Amen. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nagkamit ang mga kapatid ng praktikal na pagkaunawa kung paano ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, napagtanto rin nila na tunay na kayang linisin at baguhin ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ang mga tiwaling disposisyon ng tao na nagbibigay daan para makawala ang mga tao sa paggagapos ng kasalanan at mailigtas ng Diyos. Susunod, ibinahagi ni Brother Alan ang kanyang patotoong batay sa karanasan, mga pagninilay matapos kong mawalan ng tungkulin. Because in 2022, I began Noong 2022, sinimulan kong gawin ang aking tungkulin, ang mangaral ng Ebanghelyo, at nasabik akong magsanay sa pagpapatotoo sa Diyos. Makalipas ang ilang panahon, nakapagpatotoo na ako ng nakapagsasarili at marami akong napabalik loob na tao. Umani rin ng maraming papuri ang estilo ko sa pangangaral. Talagang nagpasaya ito sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na tinitingala ka ng iba. Kalaunan, may mga sumaling bagong miyembro sa aming pangkat ng mga taga-ibanghelyo. Nang makita kong mas magaling silang makipag-usap at may napabalik loob din silang mga tao, hindi ko naiwasang palihim na ikumpara ang sarili ko sa kanila. Mas matagal na akong nangangaral ng Ebanghelyo kaysa sa kanila. Kung hindi kasing ganda ng sa kanila ang paggampan ko, ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? Kung hihigitan nila akong lahat, ano pa ang silbi na nandito ako? Hindi nagtagal, nahigitan ng mga resulta ng mga bagong manggagawa ng Ebanghelyo ang sa akin. Madalas silang purihin ng leader dahil sa mabilis nilang pag-usad at magagandang resulta sa pangangaral ng Ebanghelyo, habang ako naman ay palaging pinupuna para iwasto ang aking mga pagkakamali. Nakakababa ng loob. Hindi ako papayag na basta na lang nila akong sapawan ng ganoon. Takot na takot akong makita ng iba ang pangit kong resulta at maliitin ako. Kaya pakiramdam ko, kailangan kong gumawa ng paraan para mabawi ang papuri nila. Nag-aral at nagsanay ng gusto si Alan sa pagnanais na mapabuti ang kanyang mga resulta sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero kahit anong pagsisikap niya, hindi bumuti ang mga resulta niya. Sa halip, patuloy pang bumaba ang mga ito. I felt extremely frustrated. Sobra akong nanlumo. Ang tanging naiisip ko lang ay kung ano ang iisipin ng iba sa akin. Tiyak na ang tingin nila sa akin ay isang palpak. Wala nang titingala pa sa akin. Dahil sa mga negatibong kaisipang ito, palagi akong nagkakamali. At lalo lang pumangit ang mga nakamit kong resulta sa aking tungkulin.
Labis akong nasaktan at na-pressure at gusto ko na lang takasan ang kapaligiran iyon. Kalaunan, dahil napakapangit ng mga resulta ko sa pagpapatotoo, may ilang pagkakataon pa nga na wala akong nadalang kahit isang tao. Binago ng supervisor ang pagkakatalaga ng aking tungkulin at iminungkahi na maglaan ako ng oras para pagnilayang mabuti ang aking sarili. Nakahanap din ang mga kapatid ng mga salita ng Diyos para palakasin ang loob ko at tulungan ako. Napagtanto kong dapat talaga akong taimtim na maghanap sa katotohanan, magnilay, at na alamin ko kung anong mga issue ang kailangan kong iwasto. Kaya, naglaan ako ng oras para magbasa pa ng mga salita ng Diyos at may isang sipi na talagang nakaantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung namumuhay ka ng may madalas na pakiramdam ng pag-aakusa sa iyong puso, nakakaramdam ng pagkabalisa, walang kapayapaan o kagalakan, at kung madalas kang nag-aalala at nababagabag tungkol sa lahat ng uri ng bagay, ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita lang nito na hindi mo isinasagawa ang katotohanan at na hindi ka naninindigan sa iyong patotoo para sa Diyos. Kapag namumuhay ka sa gitna ng mga satanikong disposisyon, kumikilos ka ayon sa sarili mong kalooban, ayaw mong isagawa ang katotohanan, at ipinagkakanulo mo pa nga ang katotohanan, gumagawa ng anumang paraan para makamit ang iyong mga layon. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mong banidad, pride, reputasyon, katayuan, at mga interes. Hindi ba't ito ay pagiging makasarili at kasuklam-suklam? Kapag palagi kang namumuhay para sa iyong sarili at para sa sarili mong mga interes, nagiging labis na masakit ang buhay. Mayroon kang napakaraming makasariling pagnanais, gusot, gapos, pag-aalala at pagkabagabag, walang katiting na kapayapaan o kagalakan sa iyo. Ang mamuhay para sa tiwaling laman ay walang iba, kundi matinding pagdurusa. Yaong mga naghahangad sa katotohanan ay naiiba. Habang mas nauunawaan nila ang katotohanan, mas nakakahulagpos at malaya sila. Habang mas isinasagawa nila ang katotohanan, mas higit ang kanilang kapayapaan at kagalakan. Kapag nakamit nila ang katotohanan, ganap silang mamumuhay sa liwanag at magtatamasa ng mga pagpapala ng Diyos, malaya sa pagdurusa. Amen. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang tunay na panloob kong kalagayan. Palagi akong nag-aalala, nababalisa, at tensyonado habang ginagawa ang aking tungkulin. Palagi kong iniisip kung ano ang iisipin ng iba sa akin at walang kapayapaan o kagalakan sa puso ko. Napagtanto ko na ang ugat ng aking kabiguan ay ang paghahangad ko ng reputasyon at katayuan. Nang makita kong nakakakuha ng magagandang resulta ang mga bagong manggagawa ng ebanghelyo, nag-alala ako na mahihigitan nila ako at mawawala ang paghanga sa akin ng mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ako nagsikap ng husto na matutong mangaral ng ebanghelyo ay hindi talaga para magpatotoo sa Diyos, kundi para sa sarili kong katayuan. Gusto kong umasa sa sarili kong pagsisikap para mapabuti ang aking mga resulta upang mabawi ko ang paghanga ng mga kapatid. Bilang resulta, habang mas nagsisikap ako, lalo akong nasasaktan at nababalisa dahil hindi dalisay ang mga intensyon ko at ang lahat ng pagsisikap ko ay udyok ng aking paghahangad ng reputasyon at katayuan. Gusto ko lang na purihin ako ng mga tao
at hindi ko kailanman tunay na isinaalang-alang ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Napagtanto ko rin na habang mas nakikipagkompetensya ako sa mga kapatid, lalong nagiging magulo at hindi mapalagay ang aking panloob na kalagayan. Napuno ito ng pagkabalisa, tensyon, at pressure. Talagang mahirap sa kalooban ang kalagayang ito. Gusto kong baguhin ang sarili ko, kaya patuloy akong naghanap sa mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, palagi kang naghahangad ng kadakilaan, karangalan, at katayuan. Palagi kang naghahangad na maging mas mataas kaysa sa iba. Anong nararamdaman ng Diyos kapag nakikita niya ito? Kinamumuhian niya ito at lalayo siya sa iyo. Habang mas hinahangad mo ang kadakilaan at pagiging marangal, at naghahangad na maging nakatataas sa iba, na mangibabaw sa karamihan, na maging pambihira, at maging bukod tangi, lalong nagkakaroon ng pagtutol ang Diyos sa iyo. Kung hindi mo pagninilayan ang iyong sarili at hindi ka magsisisi, kamumuhian at itatakwil ka ng Diyos. Ang mga tao ay talagang hindi dapat magkimkim ng mga ambisyon o ng mga hindi makatotohanang pantasya. Hindi nila dapat hangarin ang kasikatan, pakinabang, at katayuan o hangarin na mangibabaw sa karamihan. Higit pa rito, hindi sila dapat maghangad na maging higit sa tao o isang dakilang tao, na maging nakatataas sa iba at na iduluhin sila ng iba. Ito ang inaasam ng mga tiwaling tao at ito ang landas ni Satanas. Hindi inililigtas ng Diyos ang gayong mga tao. Kung walang tigil na hinahangad ng mga tao ang kasikatan, pakinabang at katayuan, at matigas na tumatangging magsisi, kung gayon ay hindi na sila matutubos, at mayroon lang iisang kalalabasan para sa kanila, pagtitiwalag. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Wala nang ibang ipinapaisip sa kanila kundi ang dalawang bagay na ito, at idinudulot sa kanila na makibaka para sa kasikatan at pakinabang, magdusa ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, magtiis ng kahihiyan at magbuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, magsakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gumawa ng bawat paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao. At sa mga kadenang ito, wala silang abilidad ni tapang na makaalpas. Nang di namamalayan, dala-dala nila ang mga kadenang ito habang mabigat silang humahakbang ng paunti-unti nang may labis na paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Amen. Sa pagninilay sa aking sarili gamit ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na mula pa noong bata ako, pinamamahalaan at kinokontrol na ako ng mga satanikong lason. Naghangad ako ng katayuan, kabantugan, at pamumukod tangi sa iba. Ninanais na mag-iwan ng magandang reputasyon saan man ako magpunta. Itinuring ko ang mga ito bilang mga prinsipyo ko para patuloy na mabuhay.
maging sa paaralan o sa trabaho, palagi kong gustong ikumpara ang sarili ko sa iba. Ang lahat ng pagsisikap ko ay nakatuon na mahigitan sila at makuha ang kanilang paghanga. Pagkatapos sumali sa iglesia, patuloy akong namuhay ayon sa mga satanikong lasong ito. Kapag nakikita kong mas magaling sa akin ang ibang mga kapatid, kusang umuusbong ang inggit at palagi akong gumagawa ng paraan para higitan sila. Saka ko lang napagtanto matapos kong magbasa ng mga salita ng Diyos na ang mga ganitong gawi ay pinamamahalaan pala lahat ng mga satanikong tiwaling disposisyon at kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong kumikilos ng ganito. Kung patuloy akong makikipagkompetensya at ikukumpara ko ang sarili ko sa iba, hindi ko lubos na maiaalay ang puso ko sa paggawa ng aking tungkulin. Kung palaging mayroong mga makasariling pagnanais o personal na intensyon ang mga kilos ko, hindi ako gagabayan ng Diyos dahil tinatahak ko ang landas ni Satanas, hindi ang landas na hinihingi ng Diyos na tahakin natin. Sa huli, matitiwalag ako. Napagtanto kong hindi ko na pwedeng isipin lang ang sarili ko. Kailangan kong magbago. Mula noon, naging determinado akong gugulin ang sarili ko para sa Diyos ng buong puso at isip at huwag nang intindihin kung ano ang iisipin ng iba sa akin. Nanalangin ako sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, hiyang-hiya ako at wala akong mukhang maiharap. Hindi ko kailanman isinaalang-alang ang iyong mga layunin habang ginagawa ang aking tungkulin. Palagi akong nakikipag-agawan sa mga kapatid para sa kasikatan at pakinabang at nagsusumikap lang para sa papuri at paghanga ng mga tao. Kung magpapatuloy ako ng ganito, kasusuklaman mo ako. Pakiusap, tulungan mo akong malampasan ang lahat ng ito para magalak ka sa ginagawa ko. Kalaunan, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa para sa pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Binibitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, pagmamalaki at katayuan, at inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat nilang gawin. Kung magagawa mong tuparin ang iyong mga responsibilidad, tuparin ang iyong mga obligasyon at tungkulin, isantabi ang iyong mga makasariling pagnanais, intensyon, at motibo, magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos, at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng iglesia, at ang tungkuling dapat mong gampanan kung gayon, pagkatapos dumanas ng ganito sa loob ng ilang panahon, mararamdaman mo na ang pag-asal sa ganitong paraan ay mabuti, na dapat mamuhay ang mga tao sa isang matapat at hayag na paraan, at na hindi sila dapat mamuhay ng walang paninindigan, marumi, at mababang uri, kundi sa halip ay dapat silang maging marangal at makatarungan. Mararamdaman mo na ito ang wangis na dapat isabuhay ng isang tao. Amen. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong kailangan kong bitiwan ang mga makasarili kong pagnanais. Kailangan kong unahin ang gawain ng sambahayan ng Diyos, seryosohin ang aking tungkulin, at mas isipin kung paano nakakaapekto ang mga kilos ko sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Dati, palagi kong tinatrato bilang mga kakompetensya ang mga kapatid, at pakiramdam ko,
ay inaagaw nila ang papuri at atensyon na pinaniniwalaan kong nararapat para sa akin. Ibig sabihin, hindi ko nagampanan ng maayos ang tungkulin ko. Kailangan kong baguhin ang ganitong pag-iisip. Dapat kaming magtulungan ng may iisang puso't isipan at debotong tuparin ang aming tungkulin para luwalhatiin ang Diyos, hindi ang aming sarili. Dapat akong matuto mula sa ibang mga kapatid at kasabay nito, tulungan at suportahan ko sila. Sa ganoong paraan, sabay-sabay kaming lalago at sama-samang makapagpapatotoo sa Diyos. Kalaunan, habang nagdidilig ng mga baguhan, sumasangguni ako sa mga kapatid kapag may hindi ako nauunawaan at nagtutulungan kami para tapusin ang aming tungkulin. Hindi ko na naramdaman ang pangangailangan na makipagkompetensya at sinimulan kong sanayin ang sarili ko na makipagtulungan ng nagkakasundo sa mga kapatid. Unti-unti, nawala ang ganoong pag-iisip na gustong makipagkompetensya sa iba. At pinasalamatan at pinuri ko ang Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. Alam ko na kung hindi nagbalik ang Diyos para ipagkaloob sa atin ang katotohanan, hindi ko sana kailanman nakilala ang aking katiwalian at siguradong sigurado ako na hindi ko sana kailanman nakamit ang pagbabago ng mag-isa. Labis akong nagpapasalamat sa makapangyarihang Diyos dahil palagi siyang nasa tabi ko at hindi niya ako kailanman inabandona at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala at baguhin ang aking sarili. Naway ang lahat ng kaluwalhatian, awtoridad, at papuri ay mapasa makapangyarihang Diyos. Amen. Sumayaw ang mga kapatid para purihin ang Diyos at nakaramdam ng kasiyahan at pagpapalaya sa kanilang espiritu. Susunod, ibinahagi ni Sister Loms ang kanyang patotoong batay sa karanasan. In 2024, Noong 2024, ako ang responsable sa pagdidilig ng mga baguhan sa iglesia. Habang dumarami ang mga baguhan, kailangan kong maglaan ng maraming oras para bumuo ng ugnayan sa kanila. Kailangan ko ring alagaan ang aking mga anak at pakiramdam ko ay palaging di sapat ang oras. Nagsimulang maging wala sa loob ko ang paggawa sa tungkulin ko. Kapag sinusubaybayan ang mga baguhan, kadalasan ay nagpapadala lang ako ng mensahe. Kahit wala silang tugon, ayaw kong mag-abala pa dahil pakiramdam ko'y malaking abala ito at nakakapagod. Kapag tumatawag ang leader para tingnan ang gawain ko, palagi akong nagdadahilan, sinasabing, hindi maagap na nakakatugon ang ilang baguhan o hindi nila sinasagot ang mga tawag ko. Tinukoy ng leader na nagiging pabasta-basta ako sa aking tungkulin at mahigpit na sinabing nagiging iresponsable ako sa buhay ng mga baguhan. Pakiramdam ko ay labis akong naagrabyado at hindi ko matanggap ang sinabi niya. Ayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Niayaw ko nang magbayad ng halaga. Kahit may libreng oras ako na pwede ko sanang magamit sa tungkulin ko, hindi ko ginawa. Gusto ko na lang mag-relax at i-enjoy ang oras ng mag-isa. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng mga baguhang dapat kong dinidiligan. At sa huli, kalahati sa kanila ang umalis. Tinanong ako ng leader kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga baguhang ito.
at inisa-isang inusisa ang kanilang mga sitwasyon. Pero hindi ako makasagot dahil iniraraos ko lang ang pagsusubaybay sa kanila. Ang tanging nasabi ko ay, hindi ko alam. Sa isang pagtitipon, pinuntirya at pinuna ako ng leader. Nang may tonong sumasaway, pinungusan niya ako, sinasabing, kung ginagawa mo ng seryoso at responsable ang tungkulin mo araw-araw, hindi sana naging ganito kalala ang sitwasyon. Hiyang-hiya ako at naisip ko, paano niya ako nagawang pungusan ng ganito sa harap ng lahat? Napuno ng galit at hinanakit ang puso ko laban sa kanya. Wala akong tinanggap ni isang salita sa mga sinabi niya at nagpa siya akong tuluyan ng ihinto ang paggawa sa tungkuling iyon. Noon din ay ibinaba ko ang tawag at hindi na ako sumagot sa mga mensahe ng mga kapatid. Nasadlak sa pagkanegatibo si Loms. Ayaw na niyang gawin ang kanyang tungkulin, manalangin o magbasa ng mga salita ng Diyos at lumayo ang puso niya sa Diyos. Pakiramdam ko ay napakadilim ng aking puso na parang wala akong makitang kahit kaunting liwanag. Buong araw na hungkag ang pakiramdam ko at hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos kahit kaunti. Sinimulan kong gunitain ang pakiramdam ko noong dumadalo ako sa mga pagtitipon at gumagawa ng aking tungkulin. Noon, palaging mapayapa at masaya ang pakiramdam ko. Ang pagtitipon, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, at paggawa ng tungkulin kasama ang mga kapatid ay nagbigay sa akin ng malaking kagalakan. Nang maisip ko ito, hindi ko maiwasang malungkot. At talagang namimiss ko ang mga araw na mayroon akong normal na ugnayan sa Diyos. Kaya, nanalangin ako sa Diyos, sinasabing, O Diyos, sobra na akong napalayo sa iyo. At hindi ko na alam kung paano tatahakin ang landas sa unahan. Pakiusap, tulungan mo akong makilala ang mga pagkakamali ko. Gustong-gusto kong magbago. Pakiusap, gabayan mo ako. Nanalangin ako, nagmakaawa sa Diyos na gabayan akong makilala ang aking sarili at hinanap ko ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Pagkatapos, ay nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa iglesia, pinupungusan ang ilang tao dahil hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang mga salitang binibitawan kapag pinupungusan ang isang tao ay madalas na may kasamang pagsaway at marahil ay may kasama pangang paninermon. Tiyak na sasama ang loob niya dahil dito at gugustuhin niyang magdahilan at sumagot. Magsasabi siya ng mga bagay gaya ng, bagamat tama ang sinabi mo noong pinungusan mo ako, ang ilan dito ay talagang nakasasama ng loob at dahil sa iyo ay napahiya ako at sinaktan mo ang damdamin ko. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos. Kahit na wala akong anumang nakamit, nagtiis ako ng paghihirap. Paanong ganito ang pakikitungo sa akin? Bakit wala kang ibang pinupungusan? Hindi ko ito matatanggap at hindi ko ito mapalalampas. Anong disposisyon ang ibinubunyag niya? Ang pagkadyablo. Isa itong malupit na disposisyon. Ano ang talagang ibig niyang sabihin? Hindi ko kinukonsinti ang kahit na pinakamaliit na insulto. Walang dapat sumubok na kumanti sa akin. Kung ipapakita ko sa iyo na hindi ako basta-basta pwedeng guluhin, hindi ka mangangahas na pungusan ako sa hinaharap. Hindi ba't nanalo na ako kung magkagayon? Anong tingin ninyo rito? Nalantad na ang kanyang disposisyon, hindi ba? Isa itong malupit na disposisyon. Ang mga taong may malulupit na disposisyon,
ay hindi lamang tutol sa katotohanan. Kinamumuhian nila ang katotohanan. Amen. Inilalantad ng Diyos na ang mga hindi tumatanggap sa pagpupungos ay katulad lang ng mga dyablo. Nagkikimkim sila ng masasamang intensyon at hindi lang sila tutol sa katotohanan, kundi kinamumuhian at nilalabanan din nila ito. Ang inilantad ng Diyos ay ang mismong kalagayan ko. Wala akong pagpapahalaga sa responsibilidad sa paggawa ng aking tungkulin at palagi akong pabasta-basta. Kaya, lubhang hindi magaganda ang resultang nakamit ko sa aking tungkulin sa pagdidilig at maraming baguhan ang umalis pa nga sa iglesia. Nang mahigpit akong pinungusan ng leader, napuno ako ng galit at pagkamuhi sa bawat salitang sinabi niya. At negatibo ang reaksyon ko nang bahaginan ako ng iba ng katotohanan. Nang mapagtanto ko ito, biglang tumatak sa akin. Isinaayos ng Diyos ang lahat ng ito para ibunyag ang aking katiwalian. Totoo lahat ang mga sinabi ng iba tungkol sa akin, pero pakiramdam ko pa rin ay naagrabyado ako at may paglaban sa puso ko. Nakita ko na ang ibinubunyag ko ay ang eksaktong uri ng mapaminsalang disposisyon na sinabi ng Diyos. Kapag pabasta-basta ang mga tao, dapat nilang tanggapin ang katotohanan at tanggapin ang mga pagwawasto. Saka lang sila magtataglay ng konsensya at katwiran. Kung hindi sila magninilay sa sarili, hindi tatanggapin ang mga pagwawasto at hindi makikilala ang sarili nilang katiwalian, patuloy silang magiging pabasta-basta sa kanilang tungkulin at baka makapinsala pa nga sa hinirang ng mga tao ng Diyos. Nakita kong wala talaga akong ipinagkaiba sa isang buhay na dyablo dahil walang konsensya, katwiran o pagkatao ang isang dyablo. Inilantad ng Diyos ang aking kalagayan ng napakalinaw. Ipinapakita sa akin ng malinaw ang aking tunay na sarili. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga taong tamad ay walang anumang nagagawa. Para ibuod ito sa dalawang salita, sila ay walang silbi. Mayroon silang second class na kapansanan. Gaano man kahusay ang kakayahan ng mga taong tamad, paimbabaw lamang iyon. Kahit na may mahusay silang kakayahan, wala itong silbi. Masyado silang tamad. Alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa. At kahit alam nila na may problema, hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ito. At bagamat alam nila kung anong mga paghihirap ang dapat nilang danasin para maging epektibo ang gawain, ayaw nilang tiisin ang mga makabuluhang paghihirap na ito. Kaya, hindi sila makapagkamit ng anumang katotohanan at hindi sila makagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila nais na magtiis ng mga paghihirap na dapat tiisin ng mga tao. Ang alam lamang nila ay magpakasasa sa kaginhawahan, magtamasa ng mga panahon ng kagalakan at paglilibang, at magtamasa ng malaya at maluwag na buhay. Hindi ba't wala silang silbi? Ang mga taong hindi kayang tiisin ang paghihirap ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyong mga palaging nagnanais na mamuhay ng buhay ng isang parasito ay mga taong walang konsensya o katwiran. Sila ay mga hayop at ang gayong mga tao ay hindi angkop kahit na gumampa ng trabaho. Dahil hindi nila kayang tiisin ang paghihirap, kahit na kapag gumagampan nga sila ng trabaho, hindi nila ito magawa ng maayos. At kung nais nilang makamit ang katotohanan, mas lalong wala silang pag-asang makamit iyon. Ang isang taong hindi kayang magdusa at hindi nagmamahal sa katotohanan ay isang walang silbing tao. Ni hindi siya kalipikadong gumampa ng trabaho. Isa siyang hayop na wala ni katiting na pagkatao.
Dapat itiwalag ang gayong mga tao. Ito lang ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, pakiramdam ko ay may patalim na tumatarak sa puso ko. Inilalantad ng mga salita ng Diyos na ang mga taong nagpapasasa sa mga kaginhawahan ng laman ay ayaw gumawa ng anumang nakakapagod na gawain at ayaw magsikap o magbayad ng anumang halaga. Kung kinakailangan nilang magdusa kahit kaunti lang, gagawa sila ng iba't ibang dahilan para matakasan ito. Ganitong-ganito ako. Noong una, nung gumagawa lang ako ng simpleng gawain, handang-handa akong makipagtulungan. Hindi kinailangang magdusa ng husto ang laman ko at may oras pa ako para mag-relax at maglibang. Natatamasa ko ang sarili kong oras. Pero nang kailangan ko nang maglaan ng mas maraming oras at lakas sa aking tungkulin, naging pabasta-basta na ako. Ayaw kong magdusa alang-alang sa paggawa ng tungkulin ko, ni ayaw kong mapigilan ng iba. Gusto ko na lang mag-relax at magpakasarap. At pinahalagahan ko ang paghahangad ng mga kaginhawahan ng laman ng higit sa lahat. Dahil sa katamaran ko, wala akong pakialam kung dumanas ng kawalan ang buhay ng mga baguhan o kung mahahadlangan ang pagkakataon nilang maligtas. Talagang napaka-iresponsable ko. Ang buong isip ko ay nakatuon sa pagpapalugod sa aking laman at sa pamumuhay ng malaya, madali at komportable. Sa realidad, dahil dito ay wala akong ipinagkaiba sa isang hayop dahil walang iniisip ang mga hayop at hindi nila pinagninilayan ang kanilang mga kilos. Nabubuhay lang sila para kumain at uminom. Pakiramdam ko ay wala akong ipinagkaiba sa isang hayop. After realizing this, Nakilala ni Loms ang tiwali niyang disposisyon ng pagiging tamad at pagpapasasa sa kaginhawahan. Sa pagnanais na iwaksi ang kanyang tiwaling disposisyon, patuloy niyang hinanap ang katotohanan. I have also read some of Nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos tungkol sa kung paano harapin ng tama ang pagkakapungos. Almighty God said, Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mapungusan ay isang bagay na dapat maranasan ng mga tao bago nila magawa ang kanilang tungkulin sa paraang pasok sa pamantayan. Hindi pwedeng wala ito. people must face Isa rin itong bagay na dapat harapin ng mga tao sa araw-araw at maranasan ng madalas para magtamo ng kaligtasan sa kanilang pananalig sa Diyos. Walang sino man ang maaaring hindi mapungusan. Ang pagpupungos sa isang tao ay isang uri ng disiplina, isang uri ng pagtutuwid, at likas na isa rin itong uri ng tulong at kaligtasan. Ang pagkakapungos ay nagtutulot sa iyo na maituwid mo ng maagap ang mga maling paghahangad mo. Tinutulutan ka nitong agarang matanto ang mga problemang kasalukuyang mayroon ka, at tinutulutan kang makita ng maagap ang mga tiwaling disposisyong ibinubunyag mo. Ano't ano paman, maaaring makatulong sa iyo ang pagkakapungos na makilala mo ang iyong mga pagkakamali at magawa mo ang iyong mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Maagap ka nitong inililigtas mula sa pagdudulot ng mga pagkalihis at pagkaligaw, at pinipigilan ka na makapagdulot ng malubhang problema. Hindi ba't ito ang pinakamalaking tulong sa mga tao at ang kanilang pinakamalaking kaligtasan? Dapat magawang tratuhin ng tama ng mga may konsensya at katwiran ang pagkakapungos. Amen. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mapungusan ay labis na nakakabuti para sa buhay pagpasok ko at nakakatulong na makilala ko ang sarili ko. Isa akong tiwaling tao, puno ng mga tiwaling disposisyon. Ang pagpupungos ay naglalayong tulungan akong makilala ang sarili kong katiwalian at mga pagkukulang. Kung hindi ko kailanman naranasan ang pagpupungos, susunod lang ako sa mga tiwali kong disposisyon sa aking tungkulin
at hindi ko kailanman mauunawaan ang mga prinsipyo sa paggawa ng aking tungkulin. Kung gusto kong umusad sa paghahangad sa katotohanan, hindi sapat ang pagbabasa lang ng mga salita ng Diyos. Dapat ko ring tanggapin ang pagkakapungos dahil nakakatulong ito sa akin na hangarin ang katotohanan at magtamo ng kaligtasan. Dati, pakiramdam ko palagi na tama ako at ayaw kong aminin ang mga pagkakamali ko. Pero sa pamamagitan ng pagkakapungos, unti-unti kong nakita ng malinaw na madalas akong pabasta-basta at iniraraos ko lang ang paggawa ng aking tungkulin noon nang wala ni katiting na konsensya o katwiran. Bagamat hindi madaling maranasan ito, labis itong nakakabuti para sa akin dahil ang pagtanggap sa pagpupungos ay nagbigay daan para mas makilala ko pa ang sarili ko. Nang sa wakas ay tinanggap ko ang lahat ng ito, tumugon ako sa mensahe ni Sister Grace at unti-unti kong inilaan muli ang aking sarili sa aking tungkulin. Nang irekomenda ako ng mga kapatid para sa tungkulin ng pamumuno, nag-atubili ako. Pakiramdam ko ay napakahirap nito at ayaw kong umako ng mas maraming responsibilidad. Napagtanto kong umaandar na naman ang mga tiwali kong disposisyon. Nanalangin ako sa Diyos, hinihiling na tulungan niya akong malampasan ang mga tiwali kong disposisyon at naging determinado ako na gaano man kahirap, handa akong tanggapin ang mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Pagkatapos manalangin, nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos tungkol sa kung paanong ang pagdurusa para makamit ang katotohanan ay ang pinakamakabuluhang bagay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat kang magdusa ng paghihirap para sa katotohanan. Dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa katotohanan. Dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan. At dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa para magkamit ng higit pang katotohanan. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa pagtatamasa ng pagkakasundo ng pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng buong buhay mo alang-alang sa pansamantalang pagtatamasa. Dapat mong hangarin ang lahat ng maganda at mabuti at dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makabuluhan. Kung namumuhay ka ng gayong isang ordinaryo at makamundong buhay, at wala kang anumang layong hinahangad, hindi ba't pag-aaksaya ito sa iyong buhay? Ano ba ang iyong makakamtan mula sa ganitong paraan ng pamumuhay? Dapat mong talikuran ang lahat ng kasiyahan ng laman, alang-alang sa isang katotohanan. At hindi mo dapat itapon ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang ganitong mga tao ay walang integridad o dangal, walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Amen. Nakatulong sa akin ang mga salita ng Diyos na maunawaan na sa pamamagitan ng pagdurusa at paghihimagsik laban sa ating mga makalamang kagustuhan sa ating tungkulin, at pamumuhay ng mas makabuluhang buhay, makakamit natin ang mas maraming katotohanan mula sa gawain ng Diyos. Isa pa, sa pamamagitan mismo ng pagdurusa, tayo unti-unting nagkakaroon ng pusong nagmamahal at nagpapasakop sa Diyos. Nagbigay ito sa akin ng mas malalim na pagkaunawa sa pagdurusa. Ang pagdurusa ay isang uri ng pagpapalang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Pagkatapos niyon, tinanggap ko ang tungkulin ng pamumuno. Hindi ko na itinuring ang pagdurusa bilang isang bagay na dapat takasan, kundi bilang isang landas tungo sa paglago sa buhay at pagkamit ng katotohanan. Nakita ko rito ang pagpapala ng Diyos at nagkaroon ng pagbabago sa aking puso. Medyo napigilan na ang mapagmataas kong disposisyon at nauunawaan kong kailangan ko pang mas magsikap sa pagsasagawa ng katotohanan. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen.
chastisement, cursing public exposure, and wonderful promises. Whatever the method, it is governed by love. Ooh, and this is the essence of His word. Ang mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Sydney, Australia ay nakaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, ng pagkakabunyag sa pamamagitan ng kabiguan at ng pagkakapungos, at kahit na nakaramdam sila ng sakit at pagkanegatibo, nagawa nilang manalangin sa Diyos, hanapin ang katotohanan at pagnilayan at kilalanin ang kanilang sarili. Nakilatis din nila ang diwa at katotohanan ng kanilang katiwalian. Nagsimula silang magsisi sa Diyos, magsagawa sa katotohanan habang gumagawa ng kanilang mga tungkulin, at unti-unti silang nagkamit ng mga pagbabago sa kanilang buhay disposisyon, nakakakita ng pag-asa na maligtas. Lahat sila ay nagpapasalamat sa makapangyarihang Diyos mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang paghatol ng Diyos ang nagligtas sa kanila. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan. Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli.